So hello po guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome naman po kayo sa aking panibagong vlog dito po sa Mountain of Considling guys. So, ang ating tatalakayin ngayon at ang ating pupuntahan ay yung bundok na nilalagyan noon ng mga bandera o nilalagyan ng bandera ng mga Hapon, mga sinaunang taon, yung taon ng mga Hapon, yung mayroon pang mga Hapon guys. So, dito banda makikita natin ang bundok na ito. Yan ang daanan papunta sa bundok na kung saan tinatayo ang kanilang bantay o nilalagyan ng sinaunang panahon ng mga Hapon. Punta na natin guys. Nilagyan po dyan ng kubo, tapos sa gilid ng kubo nilalagyan ng bandila ng mga Hapon guys. So dyan po kasi nilagay nilang yung taong isang Hapon din o mga Hapon na nagbabantay sa kanilang kuta noon. Kasi yung kuta nila noon guys, doon sa tinatawag na Sitio Hinagbaan guys. So kasi dito banda guys, noon guys, yung lugar na iyan na sinasabi nila, medyo mahirap ang daanan guys. May nakalagay dyan noon na kahoy o puno ng baliti na hugis, payong. Para siyang payong o umbrella guys. So ito guys, nandito na tayo sa bandang tuktok, sa buntod o sa Mountain of Considling guys, dito sa bundok na ito. So dito natin makikita guys, dyan po banda guys, dyan po ang pakita ko sa inyo, yan. Hindi makita natin guys ha, yung nasa likuran ko na medyo malabo siya guys. Dito banda guys, dyan po ang tinatawag na Sitio Hinagbaan guys. So dito tayo guys, kapakita ko sa inyo guys, dito guys. Dito po kasi guys, itong lugar na ito, maraming hinukayan to kasi sabi-sabi ng mga katandaan noon na mayroon daw kayamanan dito. Mayroon daw ginto na mga 50 kakahon ang nandito sa loob o sa ilalim ng lugar. Kasi noon guys, sabi nila, butas daw ito. Baka siguro dahil sa katagalan ng panahon, sa million years, paggalaw ng bundok o lupa, kasi may mga lindol na dumaan guys. So paggalaw siguro bumagsak o gumuho. Kaya na ang hitsura niya guys, yan. Medyo wala nang butas, na takpan na ng mga bato. So dito naman banda guys, dito naman natin makikita ang bato na tinatayuan nila ng bandera. So guys, ito guys, masukal-sukal na siya guys. Pagkakita ko sa inyo guys, ayan guys, ayan po ang tinatayuan nila ng bandera guys. Dito banda tinatayo nila yung bandera guys. So mahaba ang pagkakatayo nila guys, ang bandirang yan guys. So tingnan mo ang nakalagay na bato guys. Doon sa tuktok ng bato nilagay nila yung bandera ng mga Hapon, mga sinaunang Hapon guys. So doon din banda guys, kita ko sa inyo guys, doon din banda may nakalagay dyan na puno ng baliti na nakaganyan siya doon sa baba, na parang hugis payong guys. So dyan banda guys. So itong batong ito guys, ito po ang nilalagyan nila ng bandera noon ng mga Hapon guys. Kaya guys, doon sa taas ng banda guys, sa pinakatuktok, ang nilagyan nila o tinatayo nila ng kubo na titirhan ng taong nilagay nila dito para magbantay kapag may mga sinaunang panahon na sundalo ng mga Amerikano, military of American. So dito nila nilagay ang nagbabantay sa kanila, kasi ang kuta nila o tinatawag na base nila doon sa Sitio Hinagbaan guys. Kasi dito banda guys, pag malinis tong dito banda sa likod ko, makikita natin ang Sitio Hinagbaan guys. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang tinatayuan nila ng kubo. So dito natin makikita ang tinatayuan nila ng bandera.
Dito naman sa tuktok. Dito. Yan guys, kita niya. Yan guys, nakikita nyo yung mga saging na yan. Tinatawag dito sa amin ay pakol. Itong mga saging na ito, ang bunga niya, walang laman. Lahat buto. Buto lahat ng bunga niya. Yung laman ng bunga niya, buto lahat kasi tinatawag dito ng Bisaya na pakol guys. So, dito sa gitna ng may mga punong saging na ito, dyan po tinatayo ang kubo na titirhan sa taong nagbabantay kung may mga military noon, mga sinaunang panahon ng mga panahon pa ng mga Hapon. So guys, dito po nagbabantay guys kasi guys, ayan ha, siguro makikita nyo na. Ayan, nakikita nyo yung kabilang bundok na yan guys. Diyan sa gitna, diyan po nakalagay ang kanilang base o kanilang headquarter ng mga Hapon noon. Kaya dito nilagay nila ang nagbabantay nila o tinatawag na sniper guys. Dito po nilagay ang sniper kasi makikita po ang palanas, kanglangad, lugta, paliw. So, Kampangilid, numero 11, dito banda sa tinatawag na Danawan o Bahian. Makikita po dito sa bundok na ito. So ngayon kasi guys, hindi natin makikita ang lugar na tinutukoy ko sa inyo dahil sa kasukalan, sa kadamihan ng saging, ganito, pakol, sa mga punong kahoy o sa mga baging na kawayan, yung tinatawag sa Bisaya na balukawi. So ito po guys, so napakaraming dito guys, napakaraming damo kaya hindi natin makikita guys. So dyan banda sa gitna guys, makikita nyo yung may butas dyan. Kasi noon, nung kabataan ko pa, kami yung nagbutas dyan, kasama ko yung mga tiyo ko. Dahil sabi nila, may ginto daw ang bundok na ito. Kaya ginagawa namin, sunod-sunuran lang din kami sa mga tiyo namin. Naghuhukay kami dyan. Kasi doon din sa bandang ilalim guys, yung pinapakita ko sa inyo na parang bumaba na lupa, kami din ang naghukay nun. Kaso lang, wala kaming nakuha kasi sa sobrang lalim at sa sobrang hirap. Kasi nung hinuhukay namin sa ibabaw ng bahagi ng lupa, malambot pa guys. So, hukay pa kami ng hukay. Nung pagdating ng sa ilalim, hindi na namin kaya dahil sa sobrang laki ng mga bato, hindi na namin kayang butasin kasi mga buhay na bato guys. So, wala kaming magawa kaya hininto namin. Kasi baka delikado din, baka may bomba o anong nilagay na kemikal. Kasi nung naghukay kami dyan guys, nung hindi pa ako nakapunta ng Manila guys, itong mga kamay ko parang nabubulok. Parang may nahawakan na ako na amoy dilaw. Yung amoy dulaw, yung parang luya na damo. Yun ang naamoy ko na parang bulok na ganyan. Kaya hinayaan ko lang. Kinabukasan guys, nakikita ko na nabubulok yung aking kamay. Kaya huminto kami guys. So, hindi na namin pinagpatuloy hanggang ngayon guys. So, dito banda guys, ang tinatayuan ng sniper o tower ng mga Hapon dito banda sa bundok na ito guys. So ang susunod nating subaybayin at talakayin ang Lake of Mambulong. Dito din sa baba ng bundok na ito ang Lake of Mambulong. Dito natin makikita kasi yung kaistoryahan dyan sa Mambulong guys, may ginto na yan sa gitna guys. Kasi guys, pag mapupuntahan na natin yung lake na yan guys, dyan ko na isasabi sa inyo at isi-share sa inyo ang kwento ng ating Mambulong Lake at ang kwento ng ating Bulwang Lake at ang kwento sa lahat ng lake na nandito sa lugar ko, isasabi ko sa inyo at ikikwento ko sa inyo. Pero pag nakapunta na ako doon, kasi mas magusto ko kasi magkwento na makikita nyo ang lake na totoong may lake. So, ang nakaraan, ang ikikwento ko sa inyo kung anong dahilan, kung bakit siya nagkakalik, bakit siya nagkaganyan, bakit siya malalim, bakit siya malinaw, malinis. Ikikwento ko sa inyo sa susunod ng ating video from Mambulong Lake. At ito naman ang ating subaybayan ngayon at ating tinatalakay ang bundok na ginagawang tower defense sa mga Hapon noon. So dito po nilagay ang kanilang sniper na tagapagbantay nila guys. So, kasi po guys, makikita po ang lahat ng daanan dyan, lugta,
So lahat ng lugar dyan banda, makikita po pati dito, dito banda, at dito sa harapan ko, at dito naman sa kabila, dito rin, makikita po ang buong lugar dito sa Barangay Paleo. Makikita po lahat guys, makikita mo kung may parating, makikita mo kung may paalis, makikita mo lahat guys. So dito na po nagtatapos ang ating video live, video vlog na ito guys. So maraming salamat po guys. Shout out lang po ako sa aking mga followers. Shout out po ako sa mga taong minamahal ko. Shout out ako sa aking mga kaibigan. So shout out din ako sa aking mga kapwa vloggers dyan. So sa mga idol ko na vloggers, so shout out po ako sa inyong lahat. So maraming salamat po sa suporta nyo, at marami pong salamat sa mga follow nyo, sa mga like nyo. So hanggang dito lang po ang video ito. Sana i-follow nyo ang aking Facebook page at i-share nyo ang video na ito. So, ang ating video ito, o sa lahat ng video natin, ang pupuntahan natin yung mga mahalagang lugar, o itatalakay natin mga sinaunang panahon na tinitirhan ng mga sinaunang tao, sinaunang mga ano-anong i-story natin. Kailangan po natin na magtatanong. So guys, hanggang dito lang po ang video ito. So paki-subscribe lang po ang aking YouTube channel, Luyas Lara po ang aking YouTube channel. Huwag niyong kalimutan ang Luyas Lara of YouTube channel. So paki-follow po, paki-pindot ang notification bell at like, at saka magko-comment kayo kung anong gusto niyong madidiscover ay ating didiscoverin. So maraming salamat po. So shout out din pala ako sa aking kaibigan from Cavite, si Junalyn Pukyao. So shout out po ako sa iyo. At shoutout din ako kay Elgin Irames Lentorio. Shoutout po sa inyo. So, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na videong vlog ko. Subaybayan nyo at patuloy kayong sumabaybay sa aking mga video, kasi alamin natin at didiskubriin ang mga sinaunang tinitirhan ng mga sinaunang tao o sinaunang hapon o taon ng mga hapon. So, hanggang dito lang po guys. Maraming salamat po. Ako po si Rindo Lara na nag-vlog dito sa Barangay Paleo from Sitio Bulwang. So maraming salamat. Bye bye, God bless, and thank you po sa inyong lahat.